Ang paglipat lang pala ni Jimmy Butler sa Warriors ang magpapasaya sa kanya ulit, kung ikukumpara sa kanyang mga huling oras sa Miami Heat ay talagang malayo dahil nga siya na mismo ang nagsasabi na gusto niya nang umalis sa Miami Heat na halata na hindi na talaga siya masaya. At dagdagan pa na mismong namamahala na sa Miami Heat ang nagsasabi na i-trade na si Jimmy Butler sa ibang koponan. Sa ngayon ang paglipat sa kanya papunta sa Warriors ay literal na bagong buhay ito sa kanya sa mundo ng basketball, tila nanimbalak na ang saya at kumpiyansa ni Jimmy Butler para sa pag-abot ng kampyonato. At kahapon nga sumabak agad si Jimmy Butler bilang Warriors, at sa kanyang debut game bilang Warriors ay nagpaingay agad ito sa karamihan, nakapagtala siya ng 25 points at may kasama pang 2 rebounds at 4 assists. Tinalo nila ang Chicago Bulls sa score na 132 at 111, at sa kanyang pagganap ay agad itong gumawa ng franchise history dahil sa kanyang free throw, kumuha siya ng 11 sa out of 13 mula sa free throw line. Ang kanyang 11 free throw sa Warriors ang pinakamaraming naitala bilang Warriors debut, habang ang kanya namang 13 free throws na pagtatangka ay ang pangalawa lamang sa 15 free throws attempt ni Wilt Chamberlain. Habang sa naganap na laro nakapagtala naman si Stephen Curry ng 34 points, 4 rebounds at 6 assists, ang kanilang combined points na 59 points ay magandang senyales ito para sa koponan. Mukhang magandang chemistry ang mabubuo sa Warriors, si Jimmy Butler na kaya ang magdadala sa Warriors sa season na ito para sa kampyonato. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang Los Angeles Lakers. Pinakawala ng Lakers si Anthony Davis na ang nagsisilbi nilang malakas na sentro, at dinagdagan pa sa balita na magiging cancel umano ang pagkuha nila sa big man ng Charlotte Hornets na si Mark Williams dahil sa injury issue nito, na ayon sa report tinanggihan ng Lakers ang posibleng trade sana, at ngayon kumakapit na lang sila sa sentro na si Jackson Hayes. Ngayon ay nakasentro ang Lakers sa posibleng pagkuha ng big man na magiging swabe ipares kina Luka Doncic at LeBron James. May napaulat naman na 3 big man na manlalaro ang posibleng kunin nila sa season na ito. Una nga dyan itong si Daniel Theis. Ang mahusay na paglalakbay ni Daniel Theis ay dapat na nasa tuktok ng listahan para sa mga sentro pagdating sa pinakamahusay na pagpipilian ng Lakers. Na-wave si Daniel Theis ng Oklahoma City Thunder matapos makuha sa isang trade sa New Orleans Pelicans. Ang dating Pelican center ay may contract number na $2.1 million bago pinalaya. Ang kanyang kontrata ay kayang bayaran ng Lakers dahil mababa lang ito kumpara sa iba. Marami ng karanasan ang player na to at maging swak pa rin na kunin ng Los Angeles Lakers. Ang pangalawa naman itong si Mohamed Bamba. Ang Lakers ay maaari ring muling makasama ang isang manlalaro na nagsuot ng kanilang jersey noon. Posible ding kunin ng Lakers si Mohamed Bamba at maglaro para sa kanila dahil kumikita lamang siya ng $2.6 million ngayong season. Ang payat na big man ay na-wave ng Utah Jazz matapos i-trade mula sa Los Angeles Clippers na humahantong sa NBA trade deadline. Hindi malayo na kunin ito ng Lakers dahil nga may karanasan na rin ito sa kanila noon. Ang pangatlo itong si PJ Tucker. Hindi pa pinalalabas ng Toronto Raptors si PJ Tucker mula nang makuha siya sa isang deal na nagpadala kay Davion Mitchell sa Miami Heat. Gayunpaman, may dahilan upang maniwala na ang veterano ay magagamit pa. Si PJ Tucker ay magiging swabe pa rin para sa Lakers. Ang kanyang kasalukuyang kontrata ay umaabot sa humigit kumulang na $11.5 million. Si PJ Tucker ay aminado na hindi isang sentro, ngunit ang karanasan sa pagiging isang small ball 5 ay tiyak na mas okay pa. Pinatunayan na ni PJ Tucker ang kanyang halaga mula noong nasa Houston Rockets pa siya. Ang kanyang mahigpit sa depensa ay tiyak na malaki din ang maiitulong para sa Los Angeles Lakers.